Ayan, i-chika ko lang naman sa inyo ang journey ko dito sa Sweden bilang isang Pinay, isang Bisayang Pinay, charos. Sa mga nakaraan, charot, saka mga present. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, i-chika ko sa inyo yung journey ko dito sa Sweden bilang isang Pilipino. And syempre, bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa aking channel para notify ka sa mga bago kong video syempre. Kung gusto mo lang naman. At syempre, kung gusto mo rin i-share, ayan, I will be thankful, char. And anyway guys, habang magluluto, nakikita nyo nasa kitchen tayo. Ayan, while nagchichika tayo, syempre magluluto tayo ng dinner. Kasi nga, alangan magchika lang tayo, tapos walang dinner ng asawa. Di pag-uwi ng asawa, di gutom ang asawa, sinong kakainin niya? Di ako, char. Ang lulutuin ko ngayon is yung chicken na may broccoli. Yung pinatuyong chicken na may broccoli. Tapos mag-cook tayo ng rice. Ayan, igigisa ko lang naman yung chicken with broccoli. Makikita nyo din yan mamaya. At the same time, mag-chika tayo, diba? Yun nga, i-chika ko sa inyo yung pagdating ko yung paano ako nakarating dito at anong mga journey na nangyari sa akin, mahirap ba, madali ba. Ang sasabihin ko lang sa inyo guys is, mahirap siya. Mahirap na masaya. Siyempre, lahat naman ng pagsubok, nadadaanan natin sa kahirapan, diba? Pero as long na mayroon ka rin yung gagawin mo din yung best mo para sa ikabubuti mo, syempre may mangyayari talagang maganda sa kinabukasan mo. Syempre, tulad ko, dumating ako dito year 2013. Nakarating ako dito sa Sweden. Tapos, wala akong kaalam-alam sa language. Tapos, wala pa akong pera. Siyempre, buntis pa ako. Nagturis ako dito nung una kong punta dito sa Sweden. Nagturis ako dito. Tapos, yung anak ko naiwan. Siyempre, kailangan siyang iwan kasi wala naman. Siyempre, magtuturis pa lang ako dito. Tapos, kailangan kong kukuha ako ng mugs. Syempre, kailangan kong iwan siya dahil nga buntis ako, tapos nag-a-apply pa lang ako ng tourist visa, tapos kung dalawa kami na maalis, may problema din ako sa tatay niya. So, ang nangyari, naiwan ko yung panganay ko sa kapatid ko na kaaway ko na ngayon, charos. Yeah, pero iniwan ko yung anak ko na yan, pinapadala namin yan ng suporta monthly. More than pa sa pinapadala namin. So hindi namin yan tinipid yung bata. Syempre, iniisip din namin na hindi lang naman bata ang kakain pagdating sa budget. So pinapadalhan yung anak ko ng panganay ko ng ng ex ko. Syempre, obligasyon niyang padalhan yung anak ko, no? Dinala niya ako sa Sweden, tapos hindi niya patadala ng anak ko. Syempre, obligasyon mo yan, Choy, char. Kahit hindi mo nasabihin, obligasyon niya ng lalaki. Ayan, at the same time, guys, magkakat ako ng chicken. Magkakat ako ng chicken. Anyway, guys, nakarating ako dito, the year 2013, when I was 23 years old ba yun? 23 yata ako nun. Naiwan ko yung, sulad ng sabi ko, naiwan ko yung anak ko sa ate ko. Kasi buntis ako. Tapos nakakuha ako ng tourist visa pupunta rito. Nagstay ako dito ng 3 months. Tapos, at the same time, dahil nga buntis ako, trinay namin mag-apply ng permanent visa. Dahil nga buntis nga ako, gusto ng ex ko, tatay ng anak ko na bunso na dito ako manganak sa Sweden. Yung asawa ko pala ngayon, guys, dito ko na nakilala yan. Iba na yan. Yung naging asawa ko ngayon, iba na yung lalaki, char. Maraming lalaki. Masinop sa lalaki, charot. Siyempre, ganun talaga pag hindi ka tama sa hindi ka right para sa isang tao, maghanap ka ng tama para sa iyo. Char. Pahugot. Tapos anyway,
ayun, yun, nagpunta ko dito, 3 months ako dito as tourist. Tas after that, nag-apply kami, nag-try kami mag-apply ng visa, pero hindi kami, yung permanent visa na, kasi nga para, while nandito ako, kasi nga para sa pamanganganak ko dahil sa bunso ko. Since hindi daw pwede, kailangan ko daw bumalik ng Pinas. Ang nangyari, umuwi ako ng Pinas. Yun, 3 months na yung tiyan ko. Tapos, pagdating ng Pinas, in-apply ko agad yung visa ko, in-apply ko agad yung visa ko na as permanent. Kasi nga, sabi nga doon sa migration dito sa Sweden na kailangan ko daw i-apply direct, immediately, so na makauwi ako. Kasi nga daw, para sa yung tawag nito, sa waiting process, para hindi daw lalong matagalan, tsaka hindi na lalong, yung hindi kami lalong mahirapan. Since buntis ako, mas napadali yung proseso. Buntis ako noong 3 months nung umuwi ako galing dito sa Sweden. So, nag-apply ako ng permanent. After ng 2 weeks, nakakuha ako ng, after 2 weeks yata o 1 month, nakakuha ako ng permanent visa. Para lang din sa akin yun, kasi yung anak ko hindi pa pwedeng dalhin. Dahil nga manganganak ako. So, naiwan siya ulit sa ate ko. Na ngayon ay kalaban ko na, char. Na high blood masyado, char. Anyway guys, yun, umuwi ako ng Pilipinas, nag-apply ako ng permanent visa. Tapos, in 2 weeks yata yun, so, sabi ko, na-aprobahan ako ng visa, kaya lang, 2 weeks, ay hindi, permanent na kasi yun. Yung 2 weeks na nakuha ko is after, nung nag-tourist pa lang ako dito, mga 1 or 2 weeks yata, na-aproban ang tourist visa ko. Dahil nga magaling kami ng ex ko maglakad ng papers eh. But anyway, nung nag-apply ako ng permanent visa, at the same time, buntis ako, in 1 month, na-aprobahan ako. Dahil nga, ang reason namin is, gusto ng ex ko, manganak ako dito sa Sweden. Kasi nga, pag dyan ka sa Pilipinas manganak, marami pa kaming gagawin. Mahirapan kami lalo. So, kaya, tinarget talaga namin na dito talaga ako manganak sa Sweden. Tapos, ayun, after 1 month, nakalipad na ako dito. Ay, tika, kasi 3 months, nag-apply ako. 4 months, guys, nakuha ko yung permanent visa ko. Nakakuha ako ng result after 4 months ng permanent. Kasi nag-travel ako, 7 months na yung tiyan ko. From Philippines, bumalik ako ng Sweden. 7 months na yung tiyan ko. So, 4 months kami nag-antay ng permanent visa. Tapos, at the same time, yung permanent visa ko, ID ko, dito ko na kinuha sa Sweden. Kasi nga, since matagal pa kasi yung proseso, kailangan ko mag-travel ng Thailand, kailangan ko pang kunin yung ID ko. So, kung ganun ang gagawin namin, inano namin na pwede ba namin kunin yung visa sa Sweden na pag-udating ko. So, pagdating ko dito, nag-arrive ako dito, nabulilyaso pa before ako napag-travel kasi na-hold ako ng departure sa Clark yun. Na-hold ako kasi nga yung papers na dala-dala ko is kulang. Hindi nila tinanggap dahil nga buntis ako, malaki yung tiyan ko. Akala nila twins yung nasa tiyan ko. Sabi ko, hindi po, isa lang yung anak ko, charot. As yun nga, na-hold ako ng departure sa Clark. Tapos, ang nangyari, sabi ko, hindi na ako makalis. So, inano namin yung ticket ko. Hindi niya pinarebook, pero pinahold niya lang, pinahold. Ngayon, pag hold niya, 1 linggo akong na-hold sa nag-stay, nag-wait ulit. Kasi nga, nag-apply ako ng papers, sinin ko doon sa Qatar Airways. Kasi may papers na ako galing doktor eh. Ang hinihingi nila is galing sa Qatar office. Ngayon, ang ginawa ko, tumawag ako sa Qatar. Ako naman ang nag-ayos. Tumawag ako sa Qatar. Ganon talaga guys, pagka may malaki kang plano sa buhay, yung malaki ang dream mo, lahat gagawin mo para lang sa kinabukasan ng mga anak mo. Yun, tumawag ako, nag-email ako sa Qatar office sa Dubai. Tapos,
Yung yung ticket ko pinalipat namin after 1 week na kami lilipad. Pero hindi kami nag-penalty, pero may binayaran kami kasi nga nirebook yung ticket. Pinalitan ng dates after 1 week. So, nakalimutan ko na magkano yung binayaran ng ex ko noon. Kasi siya nagbayad noon through card. As gayon, ayun, after 1 week, nakalipad na ako, bumalik na ako dito sa Sweden, pumunta ako dito sa Sweden for my permanent visa. Pagdating ko dito, ang una naming inasikaso is yung papers, yung ID ko na makuha namin sa immigration, yung permanent ID ko, yun ang pinakauna-una namin inasikaso, yung nilakad talaga namin. So yun, pagdating doon, nagperma yata ako kasi nagpa-ID kasi gano'n naman ang kailangan. Tapos, inantay ko na lang yung permanent visa ko na ma-release yung ID ko. Iyon, siguro hindi ko matandaan kung ilang months na yun. Matagal na kasi, ilang years na ako dito, since 2013 pa. But anyway, yun nga guys, nakakuha ako ng permanent visa na mas madaling proseso kasi nga buntis nga ako noon. Minadali namin yung process. Tapos nung nanganak ako dito after 2 months nanganak ako dito, 7, 8, 9, 2 months, after 2 months nanganak ako dito, ang binayaran lang namin sa ospital, kasi nanganak ako sa ospital dito malapit. Kung saan ako nagtatrabaho, diyan ako nanganak. Pero yung pinagtatrabahuan ko ngayon is Heart and Vessels Department. Yung pinanganakan ko, kung saan yung nanganganak yung mga buntis, doon ako nanganak. But anyway, yun nga, nanganak ako, wala kaming binayaran. Ang binayaran lang namin, yung pinagstayhan namin ng isang gabi. Isang gabi lang ako nagstay doon kasi nga, normal ako naman nanganak. Kaya medyo napadali yung napadali yung aming proseso. Yun, ang binayaran namin siguro 500 peso lang. Kung ka-count mo, 500 to 1,000 peso lang yung binayaran namin. Pero pag wala akong ID, hindi ako permanent resident dito, ang magbabayad kami ng 500,000 peso ay crown. Sabi ng ex ko. Tapos kaya minadali namin yung proseso. Ngayon, nanganak ako dito ng libre. Tapos, after ng 7 months, pina-inject namin yung anak ko, yung bunso ko, pina-inject namin yung mga kailangan niyang i-inject. Kasi nga, plano namin na uuwi ng Pilipinas, kunin namin yung panganay ko. Tapos yun nga, nangyari, after 7 months, na-injectan, 7 months yun na-injectan na yung anak ko sa lahat ng kailangan niya as baby na vaccine, na injection. Na-injectan siya. After 7 months, nakauwi kami ng Pilipinas. Tapos kinuha na namin yung anak ko. As tourist. Ngayon, aprubahan siya with the help of power of attorney from public. Ayan, kumuha kami ng power of attorney na documents. Kasi yung tatay niya, wala namang pakialam sa yung tatay niya eh. So, ginawa namin, kinuha namin siya ng tourist. Pero bago kami nakakuha ng tourist, nag-consult muna kami sa lawyer kung ano bang kailangan, ano bang dapat. Sabi ng lawyer, yun nga, kumuha daw kami ng power of attorney, local power of attorney, para madala daw namin yung anak ko. Yun, ginawa namin, kumuha kami, tas yun, pinag-apply namin ng tourist. Yun, nakakuha siya ng tourist. Ngayon, nung lumating siya dito, after 1 week, pinagkuha kami ng permanent visa kasi nga, in-apply din namin siya. Nagbaka sakali lang ba na baka sakali kuha na namin ng permanent visa yung anak ko, baka ma-aprobahan kasi nga hindi naman kasi pwedeng isend mo yung bata mag-isa sa travel. Sabi ko hindi ako pwede mag-travel dahil yung anak ko nga kailangan niya ng mga vaccine. Nirisk lang namin yon na umuwi kami doon dahil nga kailangan namin kunin yung panganay ko. Tapos yun nga, after 1 week, nag-apply kami ng visa ng anak ko, ng bunso. Nag-apply kami noon. Tapos ngayon, after 1 week, nakakuha siya ng result nung permanent visa niya. After 1 month, nakuha niya ng ID niya kasi pinicturan lang naman siya. Wala namang fingerprint at saka dahil 4 years old pa lang siya noon eh. So, nakuha agad namin yung ID niya. Mas una pa siyang nakuhanan ng permanent visa.
For 2 years yan ha, nakuha pa namin nakuha yung ID niya kaysa ID ko na nakuha. Kasi syempre sa akin marami pang chichiboreche dahil nga adult ako, kailangan ng mga ano, kung mayroon ba akong ginawang mga yung mga kababalaghan. Pero sa kanya, madali lang, kaya nakakuha kami agad ng tourist, nakakuha kami ng permanent visa. Nakuha namin agad yung ID niya. As yun nga, dito na nag-school yung anak ko. Nakarating siya dito nung 4 years old siya. Tapos nung nag-6 siya, doon pa lang siya nag-start ng school. Kasi nga, since wala naman talaga akong pera na ipangbayad sa daycare, tawag nila may daycare kasi dito tawagin. Tapos wala naman akong pambayad noon, so ang nangyari ayun, nag-start siya mag-school nung 6 years old siya, as daycare. Kasi dalawang daycare ng kung tawagin nila dito, free kids, yung free school at saka daycare, bago sila mag-grade 1. Yung grade 1 dito ng mga bata, mag-start sila ng, ano sila, mga 12 siguro, hindi, mga 12, mga 7 sila mag-start dito, grade 1. Tapos ngayon, nag-start siya ng grade 1, ngayon sa grade 7 na siya. So, dito siya nag-start ng school niya. So, wala siyang record ng school sa Pilipinas. Which is, yun naman ang maganda. Pero, ito na ha, ito ang pinaka-masaklap kasi nag-apply kami ng citizen. After 1.5 year, nag-apply kami ng citizen dahil nga nandito naman na yung buhay ko, nandito yung anak ko, yung dalawa kong anak. Nag-apply kami ng citizenship after 1.5 years as permanent visa dito. Inabot kami ng siguro mga 4 years. 4 years kami nag-antay. Kung 4 years, binilang namin yung 4 years after namin nakakuha ng citizen. Kasi yung iba sabi, after 1 month, after 1 week, after, depende sa situation. Pero sa situation namin ng anak ko, marami silang chichiboreche dahil sa panganay ko. Sa panganay ko kinuha namin sa Pilipinas. Dahil nga sa tatay, dahil yung anak ko naka-apelido sa tatay niya. Ngayon, kailangan pa nilang kumontak doon sa tatay. Yung tatay walang pakialam, pinadalhan ng email galing ng immigration tsaka attorney. At saka yung mga nag-aano ng mga bata dito. Na-reach out siya, hindi siya naman nag-reply. So, ang nangyari, yun, tinawag ko ng tinawag yung migration. Tinawag ko ng tinawag yun nung kami na ng asawa ko. Mga siguro 4 to 5 years. Ako nag-antay ng result ng visa namin, yung visa ng permanent namin. Inantay ko yun. Siguro mga 4 to 5 years. Nag-antay ako ng result. So, ayun, nung kami na ng asawa ko, nag-email sabi ko asawa ko, tulungan mo naman ako i-email yung migration kasi natatakot ako kung Sabi niya, ba't hindi mo tawagan? I-email mo, tawagan mo, tanungin mo. Wala namang masama kung magtanong ka or mag-wonder ka. Kasi matagal na yan eh. So, ang nangyari ang ginawa namin, in-email ko, tinawag ko, wala pa lang nag-asikaso ng papers ko, kaya hindi nangyayari, walang nangyayari. Ngayon, nung tinawag ko, after 2 weeks yata, ang citizenship ko na okay. Thank you dahil nakilala ko yung asawa ko na nagpo-push talaga sa akin na gawin ko yun, ganito, ganyan, gawin ko to para matanggap ko at makuha ko talaga yung mga kailangan kong makuha tulad ng citizenship ko dito. Kaya naging citizen kami ng dalawang anak, yung ako at saka yung anak kong panganay. Dahil pinursige ko talaga na makuha ko yung citizenship. Hiwalay na kami ng ex ko. Tapos ngayon, kasi yung bunso ko, since yung bunso ko pinanganak sa ospital dito, na automatic siya, citizen na siya, automatic Swedish citizen siya. Dahil nga, yung anak ako, yung tatay niya nandun naman eh. Nagkaroon siya ng permanent resident. Pero, bago mag-permanent resident bago mag-citizenship yung bunso ko, since hindi kami kasal ng tatay niya, ang ginawa namin, nagpirma kami ng papel na katunayan na siyang tatay,
dalawa yung sa ano yun sa community sa yung parang DSWD. Dalawa yata tatlo ang humarap, tapos ako at saka yung tatay, tapos meron yung kapitbahay namin. Yun, yung kapitbahay namin tumulong, awa ng Diyos na permahan. Tapos yun, mga siguro 1 month yata yun. Not sure ako basta inabot ng ilang buwan bago siya yung tuluyan talagang naging citizen siya talaga. Na-registered talaga siya na citizen. Kasi kung hindi ba, sabi nila, kung hindi daw permahan ng tatay, hindi daw magiging citizen yung anak ko. Which is, ewan ko bakit. Pero kung maging citizen na ako, kahit di pinaraman ng tatay, citizen na rin siya. Diba? So, ganun lang kadali. Kung gusto mong mag-abroad at mapadali ang proseso mo, hindi ko sinasabing magpabuntis ka. Pero, mas maigi na pag nag-abroad ka, nag-travel, gusto mo mag-abroad kahit sa mga pula-palap siguro ng mundo. Pero dito sa Europa, focus nila is bata. Kung alam nila na buntis ka, tika lang, tumatawag yung asawa ko, guys. Nire-recommend na pag gusto nyo mag-abroad, magpabuntis kayo. Ang sinasabi ko lang is, pag gusto nyo mag-abroad, mas maigi na pag mayroon kayong karelasyon, tapos alam nyo naman na yan na talaga, mas madali talagang magproseso ng visa pa-abroad, lalo na dito sa Europa, kasi nga pinofocus nila yung mga bata ang prioritize sa kanila, hindi yung matatanda. Kaya ako mabilis ang pagdating ko rito, kaya naswertihan lang ako dahil hindi ko naman pinanong mabuntis, kasi bago ako nabuntis, nag-apply na kami ng tourist visa. Bago ako nabuntis, nag-apply kami ng tourist visa, tapos nalaman kong buntis ako, 1 day before kami mag-interview, yun na, buntis na ako. Buntis na pala ako. Siguro 1 week na akong buntis nun. Pero, yun na, interview namin. Pero mas madali lang din yung pag-interview sa amin, kasi nga, umuwi doon yung ex ko. Umuwi siya, nandun siya nung nag-interview. So, isa yan sa mga tips na magandang gawin. Pauwiin nyo yung mga ex nyo para mas mabilis ang proseso. Kasi, syempre, kailangan na makikita kayo na seryoso talaga kayo, di ba? So, yun, umuwi siya, tapos nag-apply kami ng visa. Yun, meron, syempre, kailangan din mag-save din kayo ng mga picture, kasi isa yan sa mga kinakailangan. Gagawa ako, guys, ng another video about sa kung paano at anong mga kailangan pag nag-apply ka ng visa. Tourist visa, especially dito sa Sweden, dito sa Europa, which is included, basta yung Europe, yung Schengen visa. I-share ko sa inyo kung ano mga kailangan nila at hinihingi nila pag nag-apply ka ng tourist visa. Tapos i-share ko rin sa inyo yung permanent visa, kung ano yung mga kailangan, at saka yung citizenship visa, kung anong mga kailangan. Tapos yun. Kaya guys, stay tuned. Please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, para ma-notify kayo sa mga bago kong video. Dahil for now, isi-share ko din sa inyo yung mga journey ko, kung ano yung mga ginagawa ko dito, at saka mahirap ba, masaya ba, gaano kahirap, gaano kasaya, ano mga opportunities na nakuha ko rito, mga natanggap kong mga tulong, ganito, ganyan. Ayan, isi-share ko din sa inyo, guys. Kaya stay tuned, and please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. That's it, guys, for today's video. Ayan, ipapakita ko lang pala sa inyo yung niluto kong chicken. Ayan. Nagluto ako ng chicken, guys, kasi dinner namin to. Para naman may laman yung mga tiyan namin. Tapos lalagyan ko na siya ng broccoli. Ayan, ipa-fried ko yan siya dyan. Tapos with rice. Kailangan yan, matuyo siya. Kailangan matuyo yung sabaw-sabaw niya. Kailangan matanggal yan. Kasi, syempre, fried chicken with pinatuyo with broccoli, char. But anyway, guys, yun nga, marami akong mga gustong i-share sa inyo na baka sakali makatulong din sa inyo kung plano niyo rin mag-abroad, especially dito sa Europe country, kasi kasama yan yung Norway, Denmark, Sweden, yung mga nakalagay, mga nandito sa yung New Zealand, Europe din yan. Dati,
Dati, yung England, kasama yan sa Europe. Pero ngayon, umalis na sila. So, nag-own na sila kasi may sarili na silang mundo. Char! Kaya ngayon, guys, sana may naitulong ako sa inyo na mga tips at saka yung idea about sa pag-abroad ko dito. At kung meron kayong gustong malaman about sa journey ko dito, please comment down below para malay nyo matulungan ko kayo at ma-share ko sa inyo yung journey ko at magkaroon kayo ng tips kung paano makarating dito sa Sweden. Kasi guys, I will tell you, hindi ako nagsisi na dito ako nakarating sa Sweden. Bakit? Tingnan mo naman ngayon, natapos ko yung pag-aaral ko dahil nandito ako sa Sweden. Ayan. That's it for today's video guys. Ayan. Sana may natutunan kayo sa mga video ko. Ayan. Thank you guys again for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. Again, bye!